Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalmayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ng labas nga mga notisya sa pangulason. Mga panitabo sa sunod ng gawas sa natunasod. Morning Report! Ganyan na, Adi, ang iyo tag notisya. Mapay nga aga sa aton nga tanan, adin aton mga balita sa Morning Report sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog yan na adlaw Miyerkules, Hulyo 30, 2025. Siyahan sa naton mga laray uluhan, mga balita lokal. Serbisyo Caravan bubuhaton sa Seven Hills ng Upper Happy Valley sa siyudad San Calbayog. Samar State University, formal nga nakig-tie up sa masobra 40 ng mga institusyon para sa IPOVCON 2025. Supplier re-enrollment sa DSWD Field Office 8 walang gutom program indumara sa Katbalogan, Samar. Ng Northern Samar Solon, suportado ang mas ginpahilawig nga programa sa pagdevelop sa agrikultura ug lubi sa probinsya. Katukiban sini nga mga balita ug iba pa nga sumat ato nigsusunod kahumanlasan pipera nga mga pahibaro. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Para sa detalye sa naton mga balita, siyahan sa naton mga balita lokal. Serbisyo Caravan bubuhaton sa Seven Hills ng Upper Happy Valley Barangays sa siyudad San Calbayog. Samar State University, formal nga nakig-tie up sa masobra 40 ng mga institusyon para sa IPOVCON 2025. Pamatian tan detalye kan Suzat Pretansyo. Radyo Pilipinas Report. Nakatalaan nga magdumara sa serbisyo Caravan ang gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog para sa mga upland barangay sa Seven Hills ng Upper Happy Valley. Inni inkabahin san prioridad ni Mayor Raymond Uy nga mapadangat ang mga dekalidad nga serbisyo sa mga tayaw nga barangay sa syudad. Durante san ginbuhat nga strategic meeting kasan Kulop, kaupod and City Health Office, ginsabutan dayon ang mga aktibidad ng mga serbisyo nga igpapadangat. Sugad san medical check-up,
libre nga tambal, social assistance, ngan iba pa nga ayuda tikang sa mga magkadordelain nga ahensya. Ang nasabi nga inisyatiba in nagpapakita san matinabangon nga liderato nga kundiin ginpapamatud-an nga ang serbisyo publiko in angay dumangat bisan sa kabukiran ngan sa pinaka nanginginahanglan. Didto naman sa syudad San Catbalogan, formal na nga nakig-tie up ang Samar State University o SSU sa masobra 40 nga mga institusyon para sa 2025 International Conference on Poverty Alleviation and Sustainable Development o IPOVCON 2025 pinaagi sa virtual MOA signing. Kabahin ini san paningkamot nga makaghatag san solusyon kontra kakablasan, pinaagi san panaliksik, inobasyon ngan pagbinuligay san mga magkadrodelain nga sektor sugad san mga SUCs, HEIs, LGUs, national agencies ngan international nga partners. Co-host san seremonya ang Biliran Province State University o BIPSO ngan DepDev Regional Office 8 nakigbahin liwat ang damo nga partner SUCs tikang sa Eastern Visayas, Luzon ngan Mindanao. Ginsisiguro naman sa universidad nga magpapadayon sa paggiya sa IPOVCON 2025 nga nasuporta sa Sustainable Development Goal 1 No Poverty. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Supplier re-enrollment sa DSWD Field Office 8 walang gutom program gindumara sa Catbalogan. Northern Samar Solon, suportado ang mas ginpahilawig nga programa sa pagdevelop sa agrikultura ug lubi sa probinsya. Pumatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpaunahan sa DSWD walang gutom program Region 8 team ang re-enrollment activity sa mga partner suppliers sa Catbalogan City, Samar. Pinaagi sa aktibidad, masisigurado nga tanan nga suppliers ang nagsusunod sa walang gutom program guidelines para makapagpadayon pagpartisipar sa nasabi nga programa. Naging oportunidad luwat ini para pagharampangan ang mga issue, magbug-os solusyon ug mas parigunon ang koordinasyon sa mga stakeholders. Ang walang gutom program mao ang flagship government initiative ilarom sa Department of Social Welfare and Development nga ginpangunahan ni Secretary Rex Gatchalian sa pagkikolaborasyon kan DSWD Office for Innovations Undersecretary Edu Punay ug Assistant Secretary Bringas subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhon nga ang kada assistance ug benepisyo ang may papaabot sa kwalipikado nga mga benepisyaryo sa programa. Balita sa Northern Samar. Sa pagbaton sa ikaapat nga sona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., nagpatapod nga tututukan ni Northern Samar 2nd District Representative Edwin Ongchuan ang pagparigon sa sektor sa agrikultura ug industriya sa lubi sa probinsya. Como suporta sa plano sa Presidente, sugad sa pagpauswag sa produksyon sa lubi, pagpatindog mga seed farms ug pagdistribuer hybrid seedlings, nakaandam si Congressman Ongchuan nga mapauswag ang panginabuhian sa mga parauma sa Northern Samar. Pahayag pa sa kongresista nga andam ang probinsya nga hangkopon ang mga sugad nga pagbabago ug makakabenepisyo ang bugos nga komunidad. Dakip liwat sa mga prioridad ang pagbugos mga bag-o nga produkto tigang sa lubi ug pagparigon sa mga programa ilarom sa Coconut Farmers and Industry Development Plan 2024 to 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa pagbalik sa naton balita ay, peso-dollar exchange nagsarado sa 57 pesos and 11 centavos. Philippine Stock Exchange Index nagsarado sa 6,325.42, down 54.33 points o 0.85%. 12 nga pulis sa kaso sa nawawara ng mga sabungero ginkasuhan na sa Napolcom. NLRC pwedeng patuman ang CBA sa unfair labor practice pahayag sa Korte Suprema. Land Transportation Office ginpawara bisa ang multa sa late registration sa mga
calamity-affected areas. Flood control projects iimbestigahan kahuman igkondina ni PBBM sa iya zona. DILG tututok sa kahimyangan ug maupay nga pangobyernuhan. 1 milyon nga kabablayan papahayagon pinaagi sa solar power sa 2028 pahayag ni PBBM. Magbaralaod, suportado ang hiyap ni PBBM para sa MSMPs edukasyon ngan panlawas. Speaker Romualdez na suporta sa panawagan para sa open budget deliberations. Bastante nga pagkaon, maupay nga trabaho ug serbisyo publiko susi sa inklusibo nga pag-uswag. Balita sa Langyaw, US President Trump na nawagan sa bulig sa Gaza pakaunon ang mga bata. In balita sports, Philippine Under-23 football team naghimo kasaysayan sa Asian Cup. Ang detalye ato nagsusunod kahumanlasan pipera ng mga pahibaro. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Para sa detalye sa naton mga balita nasyonal, nagsarado sa 57 pesos and 11 centavos ang peso-dollar exchange kakulop adlaw Martes, Hulyo 29. Nagluya ang values ang piso kontra dolyar kung ikumpara sa orhi nga pagsarado sa 56 pesos and 933 centavo exchange. Nagsarado kakulop nga adlaw Martes ang Philippine Stock Exchange Index sa 6,325.42, down 54.33 points o 0.85%. Para sa market summary, total value 6.8 billion pesos, advances 70, declines 117, unchanged 62. Formal na ginsampahan sa patong-patong nga kaso ang 12 nga mga pulis nga dawit sa kontrobersyal nga pagkawara sa mga sabongero. Base sa National Police Commission, NAPOLCOM, may bastante nga basihan ang mga reklamo nga ginpasa kontra sa mga pulis kahuman gumawas ang ginsumpaan nga salaysay sa testigo nga si Julie Dondon Patidongan. Dakip sa mga ginkasuhan
sila Police Colonel Jacinto Malinaw, Police Lieutenant Colonel Ryan J. Ilyab Orapa, Police Major Mark Philip Dimborio Almedelia ug siyang pang non-commissioned officers. Grave misconduct ug conduct unbecoming of a police officer ang ginsampa sa 11 sa ira, samtang si Police Colonel Malinaw ang may kadugangan nga kaso sa grave neglect of duty. Pahayag ni NAPOLCOM Executive Director Rafael Calinisan, waray pag-agreglo nga mahihitabo ngan ginpahayag niya nga duha ka beses na niya ginprobaran sa pirang nga kampo nga asosasyon nga ayuson ini ilarom sa lamesa pero waray mahimo. Ginkilala sa Korte Suprema ang kagamhanan sa NLRC nga ginpatuman ngan Collective Bargaining Agreement CBA sa mga kaso nga may kalabutan sa unfair labor practice. Ginparigon sa Korte Suprema ang mando sa Guagua National Colleges nga bayaran ang mga benepisyo sugad sa rice subsidy o clothing allowance pero ginlimitahan ini sa tuig 2009 to 2014 period. Pahayag sa Korte Suprema kung may gross violation sa CBA, pwede direkta nga umaksyon ang NLRC para sa malaksi nga hustisya. Ginpawara bisa sa Land Transportation Office LTO ang multa sa late registration sa sasakyan ug renewal sa driver's license tikang Hulyo 21 kuto 25, 2025 sa mga lugar nga naapektuhan sa kalamidad. Sigon kan Acting Chief Greg Puwa Jr., sakop sa memo ang tanan nga motor vehicles, lakip ang bago nga pinalit nga motorsiklo ug ginpahilawig liwat ang 15-day settlement para sa traffic apprehensions. Ini ang subay sa direktiba ni Presidente Marcos para mabuligan ang mga apektado nga residente. Kahuman kondinahon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa iya ikopat nga sona ang ginaaligar nga substandard o ghost flood control projects ginmando niya sa DPWH nga magsumite listahan sa tanan nga proyekto tikang tuig 2022. Pahayag sa Presidente, parte ini sa mga korupsyon sugad sa SOP, kickback o ghost projects kaunta dayon mapugnan. Mahiya kayo, pahayag ni Marcos sa mga perwisyo nga resulta sini sa mulupyo. Baton sa DPWH nga titika nga non-audit ug performance review mahihibaroan ang mga palpak, abandonado o diri aktwal nga proyekto igpapagawa sa publiko ang mga resulta. Ginsiguro ni PBBM nga papabatonon ang mga magpapamatud-an nga sangkot, opisyal man o kontraktor. Kahuman sa 2025 sona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ginparigon sa DILG ang pagpatapod nga papahugot ang kahimyangan, drug enforcement ug maupay nga pan-gobyernohan. Sigon kan DILG Secretary John Vic Remulla, umabot sa 82.79 bilyones pesos ang nakumpiska nga illegal drugs ug masobra 153,000 ang naaresto nga drug personalities resulta sa intelligence-driven ug rights-based policing sa NAPOLCOM. Masobra 1,300 nga anti-drug abuse councils ug 26,000 nga barangay adak and highly functional. Dinaghat sa DILG and LGUs reefer and street dwellers sa 4Ps sa DSWD ug ang mga barangay ug SK nga maglansar health ug infrastructure related activities kumubaton sa zona San Presidente.
papahayagan sa Marcos administration ang kadugangan nga 1 milyon kabugos nga kababayan gamit ang solar power home system sa sulod sa masunod nga 3 ka tuig. Sa iya 2025 sona, ginpahayag ni Presidente nga magtitindog ang gobyerno sa 200 nga power plants para mapahayagan ang 4 ka milyon nga kababayan. Inukot-yukot nga mga pabrika o commercial establishments. Tututukan sa DOE ug NEA ang mga lugar sugad sa Samar, Quezon, Palawan, Masbate ug Zamboanga del Sur para masiguro ang access sa kuryente. Base sa Presidente, gingagamit nga sa ang renewable energy sugad sa solar, wind ug natural gas ug ginkikilala na ang Pilipinas sa paggamit sa malimpyo nga enerhiya. Bugos nga suporta ang ginpahayag na Quezon City Representative PM Vargas sa mga prioridad ni Presidente Marcos sa iya ka-ikaapat nga sona dinabina sa mga MSMEs, edukasyon ug panlawas. Ipira sa mga ginduduso niya ang panukala nga mao ang Growth and Recovery for MSMEs Act, Financial Literacy in Schools Act ug Last Mile Schools Act na nagtutuyo maghatag suporta sa gugtiay nga negosyo parigunon ang sektor sa edukasyon ug panlawas. Suportado liwat ni Manila 2nd District Representative Rolando Villariano ang mga plano sa Presidente ni nabinaan 2.5 milyones pesos nga benepisyaryo sa kapital para sa gugtiay nga negosyo ug ang pagpapahilawi sa lifeline rate ug mga bulilit centers nga sa paniya importante sa mga kablesanon nga komunidad. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang panawagan para sa pag-abre ug transparent nga budget deliberations dinabina sa Bicameral Conference Committee nga nagpaparehos sa bersyon sa Senado o Kamara. Pahayag ni Romualdez, no backroom haggling, may dakatungod ang tawo nga mahibaro kung paano gingagasto ang ira kwarta. Kausaliwat siya sa panawagan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga mas responsable nga paggasto sa pondo sa sosyedad nga nakatutok sa tinuod nga panginahanglan sa mga tawo. Ginsiguro ni House Speaker Romualdez nga uunahon sa budget ang mga sektor sugad sa agrikultura, panlawas ug trabaho ni nabina ang pinaka nanginginahanglan. Diri mo undang ang gobyerno sa paningkamot nga siguraduhon nga may bastante nga pagkaon, disente nga trabaho ug epektibo nga serbisyo publiko para sa tanan nga Pilipino. Sigon kan Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, duro-diretso ang maupay nga dalagan sa ekonomiya dinabi nga nahuman na ang ikaapat nga sona ni Presidente Marcos Jr. Dugang ni Balisacan, naghitaas ang GDP sa around 5.6% sa tuig 2024 mas itaas kumpara sa 5.5% sa 2023. Pahayag niya ang tinuod nga pagsukol sa progreso ang kun eksperyensya ini sa kada Pilipino sa kada adlaw sa edukasyon, panlawas, pagkaon, transportasyon, enerhiya ug internet access. Punto niya, aada na kita sa kabutngaan sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 sanglit kinahanglan padagmiton ang serbisyo ninabina sa mga lugar nga pinaka kinahanglan ini. Balita sa langyaw, nanawagan si US President Donald Trump nga unon ang mga bata sa Gaza sabot nga asan padag nga krisis sa lugar. Sigon kan Trump, nakahiling siya sa mga balita sa telebisyon nga nagpapakita sa malnourished o grabe nga kasaga sa mga bata. Sanglit ginaaghat niya ang pagtindog mga food center sa Gaza para masigurado ang direkta
nga ayuda. Tintagan doon niya nga may ada tinuod nga gahom sa lugar ug diri dapat ini pasagdan. Tugad pa man ginkontra ini ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga nagsiring waray nagugutom sa Gaza. Kabaliktaran ini sa obserbasyon ni Trump nga nagsiring base sa iya nakita sa media. Klaro ang epekto sa kalusugan sa pagkaon. Adayon ang mga humanitarian aid operations sugad sa airdrops ug temporaryo nga ceasefire samtang nagdalaom ang iba pang leader sugad ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi nga makakabulig si Trump sa pagresolba sa krisis. Radyo Pilipinas Sports. Para naman sa aton balita sports, naabot sa Philippine men's under-23 football team ang pinakahitaas nga pagtatapos sini sa kasaysayan sa ASEAN under-23 Football Mandiri Cup kahumanan makasaysayan nga kampanya sa Jakarta, Indonesia. Biska na perde sa ato para sa third place kontra Thailand sa 3-1, ginpakita sa koponan ang ira abilidad ug determinasyon nakuha ini ni Otto Batnataw ug mao ang una nga goal sa Pilipinas kontra Thailand sa sulod sa usa ka dekada sa ika-79 ka minuto samtang haranina niya maitabla ang score sa ika-89 minuto antes makakuha ang mga Thai sa usa nga counter-attack. Naging best second placer ang Pilipinas sa Group A kahuman maperde ang Malaysia ug Brunei ug maperde kontra sa host team nga Indonesia. Nasabi nga kalampusan ang nagsaserbeng nga inspirasyon samtang nagaandam ang koponan para sa AFC U23 Asian Cup sa Southeast Asian Games. Radyo Pilipinas Weather. Ngayon para naman sa updates sa kamutangan sa aton panahon, adi si Ma'am Lori de la Cruz Galicia, weather specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral. Magandang araw Pilipinas, lagay ng ating panahon. Bagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at nagdudulot pa rin ito ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ito po sa Northern Luzon. So makikita nga po natin dito sa ating latest satellite imagery, makapal at convective na mga ulap ang nakikita po natin sa Hilagang Luzon. So expect po natin katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan pa rin ang dulot at dala po nito. Dahil pa rin ho yan sa habagat. Maulap din sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at maging dito po sa Central Luzon. Samantala, wala po tayong LPA o bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days, wala tayong inaasahan pero magtatabi pa rin po tayo sa magiging updates ng Pag-asa. Ibig sabihin, maliban po sa habagat ay wala pong ibang weather system na nakakaapekto sa bansa. Although yung habagat patuloy nga po itong nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ugnay dyan, in-effect pa rin ang ating weather advisory dito po sa mga lalawigan ng Batanes, sa Ilocos Norte, sa Abra, Ilocos Sur, maging sa La Union at Benguet. So possible pa rin yung 50 to 100 millimeters of rainfall within 24 hours sa mga nabanggit nating lugar. At iba yung pag-iingat pa rin ng ating abiso dahil ibig sabihin yan, posible pa rin yung mga localized flooding o yung mga localized na pagbaha at posible rin yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga matatagal na pong inuulan doon po sa mga bulubunduking lugar o areas. Samantala para sa forecast natin sa araw na ito, maulap pa rin ang papawirin at mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Ito nga po sa Ilocos Region, sa Batanes, Babuyan Islands at sa Abra, Benguet. So doon po sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa buong Ilocos Region, sa Batanes at Babuyan Islands, malalakas na mga pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan sa araw na ito. Bunsod pa rin ho ng habagat o southwest monsoon, kaya ingat pa rin ho sa ating mga kababayan doon. Samantala, maulap din ang papawirin na may posibilidad pa rin ng mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito po sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Cordillera Administrative Region, maging sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region at natitirang bahagi din dito po sa Central Luzon, maging sa Rizal Province.
So sa mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit nating lugar, saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng payong. Para sa pagtaya ng ating temperatura sa Metro Manila, from 26 to 31 degrees Celsius sa magiging Agwat, 17 to 19 degrees Celsius naman sa Baguio City, 26 to 29 degrees Celsius sa Lawag City at 25 to 33 degrees Celsius sa Tuguegarao City, habang sa Legazpi City ay 27 33 degrees Celsius. At malamig pa rin ho sa Tagaytay from 24 to 29 degrees Celsius. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Luzon, dito nga po sa Southern Luzon, dito po sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa Region, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon, asahan din natin ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin at posible rin ho yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Samantala sa Visayas at Mindanao, patuloy pa rin na improved weather ang mararanasan doon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawirin. Posible pa rin ho yung mga pag-ulan any time of the day, pero mga panandali ang buhos lamang o dahil din po sa mga thunderstorms o mga localized thunderstorms. Samantala sa Calayan Islands, from 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura, 25 to 32 naman sa Puerto Princesa, 25 to 33 sa Iloilo, 28 to 34 degrees Celsius sa Tacloban, 27 to 33 degrees Celsius sa Cebu, 24 to 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius sa Davao, at 24 to 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro, habang 25 to 34 degrees Celsius sa Zamboanga City. Meron pa rin ho tayong gale warning ngayon dito po sa mga baybaying dagat ng extreme northern Luzon. Partikular ho sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan Islands sa northern coast ng Ilocos Norte. Kaya't pinapayuhan pa rin natin ating mga kababayan doon, yung mga manlalayag po ng mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, hanggat maaari po ay huwag ho munang pumalaot. Hindi po natin nare-recommendang pumalaot doon sa mga nabanggit nating lugar dahil maalon hanggang sa napakaalon pa rin ng kondisyon ng karagatan doon dahil pa rin sa umiiral na southwest monsoon o habagat. Samantalang sunrise natin for today is 5:39 in the morning at mamaya lulubog ang araw sa ganap na 6:26 ng hapon. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Lamang salamat, Ma'am Lori de la Cruz Galicia, Weather Specialist tikang sa DOST Pag-asa Sentral para paghatag sa aton sa updates ng kamutangan sa panahon para yan na adlaw, Miyerkules. Oras naton, 34 minutos na aniglabay sa alas 6 aga. Asyad to na mga balita sa Morning Report sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog, yan na adlaw Miyerkules. Sa atong tagkontribuar balita, Suzette Pretensio, mga nakaupod natin sa Master Control, Israel Taro, Engineer Francis Marnie Balves, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang inakaupod Charmaine Perito. Otro kami nagpapasalamat sa niyo pagsubaybay o pagtambong sa atong programa. Shout out maupay nga agad, Jennifer Galmatico, Rom Navales Tugunon, Victor Digia Droha. Good morning, Rochelle Garciso Taladro, and good morning, Romelty Zon David. And sa tanan nga mga nagsusubaybay sa naton live sa Facebook and YouTube ay adi pa, good morning Irish Nicole. Sa aton page, Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan mga namamati sa aton mga radyo, 882 kHz AM dial. Good morning sa iyo nan. Day 211 over 365 days. Happy Wednesday. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Kalbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman.
Impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.